Hello, mic sound check. Isang magandang gabi po sa bawat isa at welcome po sa bawat isang naririto and then also sa ating mga kasama sa ating live stream sa ating home Friday night prayer meeting. Before we start, ilan ho muna mga announcements and reminders. This coming Sunday, as the church have met and it has been officially decided na ang second service po dito sa JCBC will be held at 2 p.m. So, nung una, ang plano ho ay 4-6 months na trial. First trial pa lang ay talagang gustong-gusto at napaka-positibo ng response and also nakikita nating epekto sa mga kapatiran. So, we have met and with the church's decision ay ito ho ay gagawin na. So, sa mga susunod ho na mga Sundays, this coming Lord's Day, ang ating second service will not be 6 p.m., but it will be 2 p.m. And then yung mga fellowships will be held after ng second service. So, pag-pray ho natin yan and yung mga adjustments na kailangan. And actually, kung meron ho talagang hirap na hirap dyan, ay yung mga tagapagturo at mga ngaral. Mag-shorten yung period ng rest. Pero, again, sa biyaya ho ng Panginoon, yun naman ho ay napag-aaralan at mag-a-adjust at magiging maayos din naman. So pag-pray ho natin yung mga yaan at nawa bilang mga mananampalataya. Gusto ko rin encourage yung iba, kahit ho malapit ang inyong tahanan, I would like to encourage, maybe once a month or twice a month, decide to have a lunch over here at church and fellowship. Sadyain natin dahil napakaganda. At nung first time nating sinubukan ho yun, talagang pinakikinggan ko ano yung mga pinag-uusapan ng mga kapatiran. Meron nag-uusap ng mga practical na bagay. Meron mga nag-uusap patungkol sa mga spiritual na bagay, sa theology and so on. Sa akin mismo, may mga nagtatanong at ng mga bagay na concern nila sa kanilang buhay and also sa pananampalataya. So that's a good time of fellowship and prayer. And nawa ho ay ito ho ay ma-develop. So muli ay bring your lunch over at magsalo-salo tayo and then pahinga ng konti and then yung ating second service at I believe that will be a great blessing po sa atin. I believe also this coming Sunday ay mayroong Joy Fellowship. Tama ho ba? So yung ating mga young people and meron silang contest. Nagsimula na as early as February magsisimula na ho ang fundraising ng ating hong mga young people para po sa upcoming na youth camp this April. So pag-pray ho natin yan at lahat ho yan ay makaluwalhati sa Panginoon. So those are our announcements and reminders na Lord willing ay magkita-kita ho tayo dito sa church this coming Lord's Day. And by the way, isa pa ho sa ating pinagmitingan last Sunday ay yung atin hong target na pagtulong sa ating kapatid. Last year, we have raised more than 40,000 pesos and we are aiming to repeat that. Sa biyaya ng Panginoon, kung kakayanin, ay atin hong hinahamon ang mga mananampalataya. Kung magagawa ho natin, sangayon ho sa biyaya ng Panginoon, ay atin hong patuloy na tulungan ang ating kapatid. That's why in this next few Sundays, ang ating special offering ay malalaan. Yung ating project offering, yung mga green envelopes, ay malalaan ho para sa ating kapatid na si Brother Dave. So pag-pray ho natin yan, and muli, ini-encourage ho natin, wag lang natin basta i-divert. Kung mamaya, yung usually nilalagay mo sa brown, ilalagay mo lang sa green, and hindi ka na maglalagay sa brown envelope. Well, dun ho sa brown, dun ho kinukuha yung ating mga panggastos sa church monthly. So I hope ito ho ay maging challenge sa atin to step up, to obey yung sinabi ng Panginoon, let us do good unto all men, especially when we have opportunity, lalo na ho sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So those are our reminders and announcements. Tayo ho ay magsimula sa ating gawain ng prayer meeting, sa ating hong first part na Bible study, at tayo ho muna ay aawit. Tayo po yung magsitayong lahat at awitin po natin, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Sins and griefs to bear.
should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amen. Purihin mo, Panginoon, maaari na pong magsiupo ang bawat isa. Well, tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa ating sandali ng Bible study. And last Friday ay atin hong natapos ang ating serye about the leading of the Holy Spirit. And I hope ay tayo ho ay nabigyang liwanag na ang primary na meaning ng leading ng Holy Spirit sa Bible, biblically speaking, is not about the teaching of the Holy Spirit. It's not about, quote-unquote, the leading of the Holy Spirit sa mga decision makings. But rather, ang primary definition ng leading ng Holy Spirit, biblically speaking, when we consider the passages concerned, ay walang iba kung hindi ang sanctification. The Holy Spirit leads the believer away from sin and towards Christ-likeness. Romans chapter 8 and Galatians chapter 5. And habang akin hong pinag-iisipan at pinag-pray, what will be the good series na atin hong magandang simulan na pag-aaral sa atin hong prayer meeting and sa akin hong personal devotion sa Book of Proverbs, I came across a proverb na dati ko nang alam, but when I came across this this week, it struck and it left an impression sa akin, and this really led to the decision kung ano ho ang atin hong pag-aaralan ngayon at sa mga susunod nating prayer meeting. And that is Proverbs chapter 16 verse 6. Proverbs chapter 16 verse 6. At sabi ho sa Proverbs 16 verse 6 sa ito, by mercy and truth, iniquity is purged. And this is the phrase that really caught my attention. And by the fear of the Lord, men depart from evil. At especially ito ho ay nag-strike sa akin because atin hong pinag-aralan ng leading of the Holy Spirit, and the first half ng definition ng leading of the Holy Spirit is the Holy Spirit leads us away from sin. At ang sabi sa Proverbs 16 verse 6, by the fear of the Lord, men depart from evil. And right there, nahando ng connection na napakaganda na ito ang ating isunod sa ating pag-aaral, at ito ay magiging malaking tulong as we seek the leading of the Holy Spirit. And as we have been studying sa ilang mga nating mga pag-aaral, halimbawa sa Romans chapter 8, ay pinag-aralan natin ang verses 13 and 14 na nahandoon, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So nahandun yung leading ng Holy Spirit. And yung ating pinag-aralan ho na steps to spiritual growth ay nahandun yung mortification of
sin. At bahagi ito ng marka ng isang tunay na Kristiyano at basis ng assurance ng isang mananampalataya sa kanyang kaligtasan. So therefore, napakaganda na atin hong pag-aralan ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. So bago tayo mag-start sa ating introduction in this study, tayo muna ay manalangin at hingin natin ang tulong ng Panginoon. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka, Ikaw, O Diyos, na dakila, banal, mapagmahal, mabiyaya, at mabagal sa pagkagalit. Tunay, Panginoon, nakakagimbal ang numero ng mga taong namatay sa lindol. Pero, O Diyos, aming kinikilala ang katotohanan na lahat ng tao ay karapat-dapat lamang sa kamatayan. Ang lalong nakakamangha, O Diyos, ay kami ay nananatili pa ring buhay at tumatamasa ng iyong mga kabutihan. Maging, O Diyos, ang mga tao na tahasan na nagtatakwil sa iyo, ay nandun pa rin ang iyong kabutihan. O Panginoon, purihin ka. At lalo't sa amin, O Diyos, na mga tumanggap ng iyong biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Aming patuloy kang niluluwalhati at aming patuloy na ninanasa, O Diyos, na maganap ang iyong kalooban na kami ay lumalim pa sa pagkaanawa ng iyong mga salita, ng iyong mga katotohanan. Kaya, O Diyos, aming pong inihiling na gabayan at tulungan mo kami sa pag-aaral namin. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, we have not because we ask not. Lord, we are now asking for wisdom. We are asking for light. Lord, gaya ng aming pag-aaralan, aming hinihingi ang paglalagay mo ng banal na pagkatakot namin sa iyo. Ilagay mo to sa aming mga puso at gamitin mo po nawa ang aming mga pag-aaral na ito para sa kaganapan nito sa amin. Lahat ng ito, O Diyos, at maging ang aming pong mga kapatiran na may iba't ibang pangangailangan na inaalala namin sa iyo, particularly si Brother Dave, O Diyos. And also, Panginoon, ang mga nasalanta ng matindi na lindol. Mahabag ka, Panginoong, patuloy sa kanila. O gamitin mo ito na maging bihikulo ng ebanghelyo sa mga tao pong iyon. Muli, O Diyos, ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Patawarin mo kami sa anumang mga pagkakasala laban sa iyo. At lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng pangalan mo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang sabi ho ng mga ngaral at manunulat na si Albert Martin, the fear of the Lord is a dominant theme in the Scriptures. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos o ang pagkatakot sa Diyos ay isang dominanting tema sa salita ho ng Panginoon. Now, we do not have the time to look all through the Scripture about that, but let's just look at some selective and representative passages. Kapag atin hong binigyang pansin ang sinabi ng pinakamatalinong tao na nabuhay sa history ng sanlibutan, walang iba kundi si King Solomon, at nung binuod niya ang pinaka-duty ng tao, ang sabi niya sa Ecclesiastes, kung bubuksan natin sa Ecclesiastes last chapter ng Ecclesiastes, chapter 12. Ecclesiastes chapter 12, at ang sabi ho ni Haring Solomon ay ito, verse number 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Actually, yung word na duty is a supplied word. This is the whole man. This is what it means to be man, to be an image bearer of God. Bahagi ito ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kautusan. Kagaya ng ating napag-aralan last Sunday from the book of Job, nung nilarawan ng isa sa pinakamakadiyos na tao na nabuhay sa buong mundo, ang paglalarawan kay Job ay one who fears God and skeweth evil. Isang tao na may takot sa Diyos at namumuhi sa masama. And then sa Romans chapter 3, buksan lang ho natin. Sa Romans chapter 3, nung inilarawan naman ni Apostol Pablo ang mga taong makasalanan na
hiwalay sa Panginoon, paano niya nilarawan ang tao? Sa Romans chapter 3, simulan ho natin sa verse number, pinakamagandang simula ay sa verse 10, pero we don't have the time. Pagdating sa verse 18, Romans chapter 3, verse 18, ito ang paglalarawan ni Apostol Pablo sa mundo na hindi sumasampalataya sa Panginoon. Sa lahat ng taong hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo, there is no what? Fear of God before their eyes. So again, we can even categorize the whole of humanity into God-fearing and non-God-fearing. Ito ay dominanting tema sa buong Biblia. At nakita ho natin yung pinaka-connection ho nito sa atin hong pag-aaral, as we have said, in this side of the Christian life. Yes, buhay ho na ito ay magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa kasalanan, at isa sa mga pinakamahalaga upang tayo ay magkaroon ng mas mainam na pakikipaglaban sa kasalanan ay ang paglago natin sa pagkatakot sa Diyos. As we have stated sa Proverbs 16 verse 6, the fear of God and sanctification, as we have said, ang sanctification, yun ang ibig sabihin ng paglilid ng Holy Spirit, at napakahalaga nito sa buhay Kristiyano. At ang sabi ng salita ng Diyos, the Proverbs na kung saan binuksan natin ang pag-aaral ngayong gabi, by mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Please take note of that word by. It's the means. Isa sa mga tools, isa sa mga kagamitan, isa sa mga kaparaanan upang ang tao ay lumayo sa masama ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. And every time na yung subject na ito, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay itinuturo at sinasambit sa salita ho ng Panginoon, or mga example nito ay matatagpuan sa Biblia, lagi ito ay nagdudulot sa mga tao ng Diyos, be it Israel or the church or the believers in the New Testament. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay naghahatid sa pagsunod, pagpapasakop, kabanalan, pagiging makadiyos, pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. So, literally, ang pagkatakot sa Diyos ay ugat ng tunay na kabanalan. As we have said nga, isa sa pinakabanal na taong nabuhay ay si Job, at nilarawan siya a perfect and upright and one that feared God. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. This is for the believers. And alam ko ho, merong mga tao na, ang Diyos sa lumang tipan ay Diyos na nakakatakot. Ang Diyos sa bagong tipan ay Diyos na mapagmahal. Kaya hindi na daw dapat matakot sa Diyos sa bagong tipan. Dahil sa lumang tipan, nangingidlat siya, bumubukas ang lupa, at kung ano-ano pa. Pero pag sa bagong tipan, siya daw ay mapagmahal na Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Hindi ko alam, baka hindi nila nabasa sa Book of Acts na merong isang taong nagyabang na kinain ng uod ng buhay. Well, sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, anong sabi? Having therefore these promises, dearly beloved. So this is Paul speaking to believers in Corinth. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in what? In the fear of God. So from the Old Testament, ang mga tao ng Diyos, and the New Testament, ang mga mananampalataya ay both inuutusan to be in the fear of God. So yung kaisipan na ang pagkatakot sa Diyos ay sa lumang tipan lang, ay hindi ho papasa sa salita ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay konektado sa kabanalan. Dito, sa sinabi ni Pablo, ito ay konektado sa ating paglilinis ng ating mga sarili mula sa anumang mga karumihan. Ngayon naman, tignan ho natin ang pagkatakot sa Diyos at ang Ebanghelyo. Ang pagkatakot sa Diyos at ang Ebanghelyo. Sa Luke chapter 12 verse 4. Sa Luke chapter 12 verse 4, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kung kanino daw dapat matakot ang mga tao. Excuse me po. Sa Luke chapter 12 verse 4, ang sabi niya, And I say unto you, my friends,
Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do. Actually, itong mga salita ng Panginoon na ito ay pang nakapuntirya sa mga religious leaders, sapagkat ang mga religious leaders ay maaaring i-outcast ang mga tao. Ang mga religious leaders ay maaaring gumawa ng paraan kagaya ng ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ang nagpako sa ating Panginoong Jesus? Ang mga Romano. Pero sino ang quote-unquote gumawa ng paraan para maipako si Jesus ng mga Romano? Ang mga religious leaders. At napakaraming mga tao nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay urong-sulong. Sabi nga sa English, they were on the fence. Ay, hindi sila makapagdesisyon kung saan sila gagawi. Bakit? Natatakot sila. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, huwag kayong matakot na kaya lang pumatay doon sa laman, pero wala na silang kayang gawin pagkatapos nun. Kundi sa verse 5, but I will forewarn you whom ye shall fear. Sasabihin ko sa inyo kung kanino kayo dapat matakot. Fear him which after he hath killed hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Matakot daw tayo sa kanya na may kapangyarihang pumatay at gayon din may kapangyarihang magbulid sa impyerno. And again, this is a direct statement ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay nagsasabi na dapat tayo ay sinong tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesus? Walang iba kung hindi ang Diyos, ang Ama. At kung ang Diyos ay may kapangyarihang pumatay at magbulid sa impyerno, ang mga tao ay dapat magkaroon nga ng tunay na pagkatakot sa Kanya. At ang implikasyon nito ay huwag kang magpatumpik-tumpik at huwag kang urong-sulong kung hindi ikaw ay tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa Hebrews chapter 10, verse 26, nandito ang warning. Sa Hebrews chapter 10, verse 26, for if we sin willfully, and ilang beses daw nating natalakay ito, yung sin dito is a particular sin, the sin of apostasy. It is the sin of turning away from Christ. Ikaw ay tatalikod sa Ebanghelyo. If we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala ka nang aasahan, babalik ka doon sa mga pag-aalay ng hayop, hindi nga nakakapag-alis ng kasalanan. No more sacrifice for sin. Wala nang kaligtasan sa iba. Kasi pagdating sa verse 27, naghihintay sa mga taong tumalikod kay Kristo o sa Ebanghelyo at sa mga taong ayaw sumampalataya sa Ebanghelyo. Verse 27, but a certain. This is not maybe, this is certain. Certain fearful looking for judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Ang naghihintay sa mga tumalikod sa Ebanghelyo, ang mga naghihintay sa ayaw sumampalataya kay Kristo ay yung naglalagablab, nakakatakot, tiyak at nakakatakot na naglalagablab na hatol at puot nino ng Diyos. That's why ang sabi sa verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot, literally nakakatakot. Kaya nga ho, sa biyaya ng Panginoon ay maaaring ang isang tao na wala kay Kristo kapag kanyang naunawaan sa biyaya ng Diyos, binuksan ang kanyang mga mata at nakita niya talaga kung gaano kagrabe ang kasalanan at kung gaano kabanal ang Diyos at kung gaano katindi ang puot ng Diyos laban sa kasalanan, ang galit ng Panginoon at pagkakaroon niya ng takot sa Panginoon ay magdutulak sa kanya sa pagsisisi. At siya ay sumampalataya sa tagapagligtas. So actually ho, isa ito sa mga goal ko kapag nag-share ng gospel. Na ang taong kausap ko ay kahit papaano sa biyaya ng Panginoon ay magkaroon ng takot. Maunawaan niya. Yung sasabihin niya, well, makasalanan, lahat naman eh.
Mas takot pa yata sila pag sinabing ng doktor, may cancer ka. Mas mararamdaman nila yung takot. Pero pag sinabi nilang makasalanan sila sa harapan ng banal na Diyos, wala lang. Pero pag ito ay tunay na naunawaan ng isang tao ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, ito'y magtutulak sa kanila sa pagsampalataya sa Ebanghelyo. Now again, atin natingnan na at nasaysay yung sinabi ni King Solomon kanina. Buksan lang natin ulit sa Ecclesiastes chapter 12. Sa Ecclesiastes chapter 12, ang sabi ho ni King Solomon na ito, hindi ito ang pinaka-passage na ating i-expound, but ito ho ay napakahalagang passage sa atin hong pag-aaral. Ecclesiastes chapter 12, verse number 13. Familiar words. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. This is the conclusion. After King Solomon have considered all things, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Why? Bakit ito yung duty ng tao? For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Hahatulan ng Diyos ang lahat. Kaya kailangan na matakot sa Diyos. Pagkatapos maabot ni Haring Solomon ang tugatog ng 5 bundok na sinusubukang abutin ng lahat ng tao. Ano itong 5 bundok na ito? Ang bundok ng katanyagan, ang bundok ng karunungan, ang bundok ng kapangyarihan, ang bundok ng kayamanan, at bundok ng kalayawan o kasarapan ng buhay. Lahat ng ito, naabot ni Solomon ang tugatog at walang humigit sa kanya. Pagkatapos niyang maabot ang lahat ng ito, ang sabi niya sa Ecclesiastes 12 verse 8, vanity of vanity, said the preacher, all is vanity. At pagkatapos niyang ikonsidera ang buhay ng tao at ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa kabila ng pagkaabot ng 5 mga bagay na pinagsusumikapang maabot ng lahat ng mga tao, ang sabi niya, with regards to that, in conclusion, the whole duty of man is to fear God and keep His commandments. So makikita ho natin mula sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, that the fear of God is at the very center of man's purpose of life. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay nasa pinakagitna ng purpose ng buhay ng tao. Ang isang buhay na hiwalay dito ay isang buhay na walang saysay. Maabot naman ng ibang mga tuktok ng bundok na abot ni Haring Solomon, wala pa ring saysay. And sad to say, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga Kristiyano ay unti-unti na natatangay ng agos ng sanlibutan at tila baga nakukumbinsi na ang buhay ng tao ay para maabot ang mga tugatog ng mga bundok na ito. At masusumpungan, walang kabuluhan. Pero ang pinakasentro at ang pinakamahalaga ay walang iba kung hindi ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kapag ang isang tao ay namatay, ang lahat ng ito, kayamanan, katanyagan, karunungan, at mga kasarapan sa buhay, lahat ng ito ay walang magagawa para sa kanya sa harapan ng Diyos na hahatol sa lahat ng bagay. Therefore, ang pinakasentro at puso pa rin ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kautusan. At sana makita ho natin dito, gusto ko lang makita natin yung ganda, yung pagiging epektibo nito pagdating sa evangelism. Kapag nakita natin, ang pinaka-ibig sabihin ng tao, ang pinaka-sentro ng pagiging tao ay pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagsunod sa kautusan ng Diyos at hahatulan ng Panginoon ng tao base dito. Brother Paul, masusumpungan na ako'y kulang. Good. That's the point. Makikita mong kailangan mo ng tagapagligtas. Now, kanina pa natin sinasabi, pagkaroon ng takot sa Diyos, ano ba ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot sa Diyos? Maaaring sa iba, ito ay
basic at sasabihin din ng iba, ay alam ko na yan, that's reverential awe. Madalas itong madalas na definition na ito ng fear of God ay sa sobrang familiar ay nawawalan na rin ng halaga para sa atin. So before we define what it means to have the fear of God, gusto ko lang i-point out ang ilang mga bagay at maaaring obvious pero tingin ko maganda ring i-point out. Ang mga kataga na pagkatakot sa Diyos or fear of God in English, that does not mean that the fear that God exercise. Halimbawa, pag sabing fear of God, hindi ibig sabihin ang Diyos ang natatakot. Bakit ko binasabi ito? Muli, kagaya nung, kailan ba natin napag-aralan ito? Anyway, sa ibang Bible study, yung faith of Christ, pananampalataya daw ni Kristo sa Romans chapter 3, sa book of Ephesians, pero sinabi si Apostol Pablo, faith of Christ. Pananampalataya ni Kristo. No. It's the same. Fear of God. Hindi, kanino natatakot ang Diyos? It's a fear that God is the object. Faith of Christ, it's a faith that Christ is the object. So hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ang may kinakatakutan. At gayon din, hindi nangangahulugan doon sa mga talata na meron sila sabing faith of Christ na si Kristo ang may pananampalataya. Si Kristo ang sinasampalatayan kung paano ang Diyos ang kinakatakutan. So again, I hope na yun ay maliwanag ho sa atin. Isa sa pinakamahalaga na kailangan nating maunawaan dito sa katagang fear of God is that word fear. What does the word fear means? Sa Bible, meron dalawang kategorya o dalawang kaparaanan na madalas generally ginagamit ang salitang fear. Number one is the fear of dread. The fear of dread. Ito ay ang pagkatakot na pagkakaroon ng sindak. Pagkasindak. Ito ay ekspresyon ng isang emosyon na merong dread, terror, or fright. Or sa Tagalog, takot, sindak, or matinding pagkabahala o pangamba. Ito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng takot. Halimbawa, ikaw ay naglalakad at biglang nasalubong mo ang isang asong mabangis at handang-handa nang humabol sa'yo. Nakakatakot yun. Naalala ko merong video ng pagtugis ng mga pulis sa kriminal, ay talagang walang takot yung kriminal sa mga pulis. Talaga takbo ng takbo. Tago ng tago. Nung ginamitan siya ng aso, suko na ako. Hindi takot sa pulis, pero takot sa aso. Or halimbawa, ikaw ay nakasakay sa eroplano at biglang yumanig ang eroplano at nakarinig ka ng matinding pagsabog at tumanggilid ang eroplano. At pagbukas mo ng bintana mo, wala na yung pakpak. Automatic, para kang manlalamig at takot. Babalutin ka ng takot. Yung pagkasindak, pangamba, matinding pangamba at matinding pagkabahala, takot. Ito ay isa sa mga ibig sabihin ng salitang fear sa Biblia. Let me give an example. In the very first sin, after the very first sin, so Genesis chapter 3, buksan po natin. So Genesis chapter 3, pagkatapos magkasala ni Adan laban sa Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. Sa Genesis chapter 3, hindi ko na ilagay kung anong verse. Nung hinahanap ng Panginoon si Adan, anong sabi ng salita ng Diyos? Sa verse number 9, Genesis chapter 3, verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Meron parang hindi alam ang Diyos, hindi niya alam kung nasan si Adan. Baka mabuti pa si Google Maps, alam niya nasaan ang mga bagay-bagay. Verse 10, anong sagot ni Adan? And he said, I heard thy voice in the garden and I was afraid.
nagkakaroon ng takot. Sa Genesis chapter 32, verse 11, babasahin ko na lang ho. Genesis 32:11, anong sabi? This is the words of Isaac when it comes to his dealing with Esau. Si Jacob with dealing with Esau. Andun yung takot ni Jacob kay Esau dahil alam niya, inisahan niya yung kanyang panganay na kapatid. Anong sabi? Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him. Literally, ito takot si Jacob kay Esau. Pwedeng patayin ni Esau si Jacob. At sino si Jacob? Si Jacob ay taong bahay. Sino si Esau? Si Esau ay mangangaso. When it comes to physical capabilities, kayang-kaya ni Esau. So dahan doon yung takot niya, lest he will come and smite me and the mother with the children. So this is literally pagkatakot, parang yung takot ng mga taong doon sa Turkey at sa Syria, ayaw na nilang pumasok sa mga bahay nila. Takot na sila. Mas gusto nilang matulog sa lamig sa kalsada kaysa doon sa loob. Takot. Literal fear. Or kagaya ng sinabi ng Panginoon sa mga Israelita nung sila ay nasa harapan ng dagat na pula at narito na ang mga Egyptiano sa kanilang likod. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he shall shew you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Exodus 14 verse 13. Fear ye not. So meron talagang pagkaramdam ng takot. From these examples, nandito ang ibig sabihin ng fear because of potential harm na maaaring maranasan o resulta, ay ito'y nagre-resulta sa damdamin ng pagkatakot. An emotion of dread, terror, or fright. So the fear of dread. Well, meron pang isang paraan kung paano ginagamit ang salitang fear sa Biblia. And this is the fear of respect. The fear of respect or honor. Para madali, yung isa horror, yung isa honor. The fear of respect or honor. Dito nga ginagamit yung reverential awe. Yung word na reverence ay paggalang, yung awe, pagkamangha. Matinding pagkamangha na nagre-resulta at kahalo at kalakip nito ang matinding paggalang. A state that produces in us the feeling of awe and reverence. Ito yung estado na nagpuproduce sa atin ng damdamin ng pagkamangha. And also, nagdudulot ng pagdamdamin ng paggalang. Hindi ito lamang sa Diyos. Ito'y nag-exercise din sa iba, primarily sa Panginoon, pero hindi lamang sa Panginoon. Halimbawa, sa Leviticus 19, verse 3. Sa Leviticus 19, verse 3. Yes, sa Ten Commandments, ang magkakasabi, honor thy father and thy mother. Sa Leviticus 19, verse 3, sabi, ye shall fear every man his mother. Well, literally, yung iba, mayroong sindak sa kanilang nanay. Iba naman ho yun. Pero dito, ye shall fear every man his mother and his father and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. So yung fear dito ay hindi sindak. Kung hindi pagkakaroon ng honor, pag-exercise ng honor, kasama dito yung paggalang sa mga magulang. Or halimbawa sa Joshua chapter 4 verse 14. Sa Joshua chapter 4 verse 14, dito naman ay si Joshua and si Moses. Ang sabi sa Joshua 4:14, on that day the Lord magnified Joshua in the sight of all Israel, and they what? Feared him. Hindi ito yung natakot sila na pag dumarating si Joshua, nagkukubli sila sapagkat sila nasisindak. Ito ay nagresulta sa paggalang nila. At therefore, dahil ginagalang nila si Joshua, dahil siya na ang sumunod na leader ng Israel, after kay Moses, sinusunod nila si Joshua. Kagaya as they feared Moses all the days of his life. So meron ho sa Biblia, itong word na fear ay ginagamit sa dalawang kaparaanan. The fear of dread, pagkakaroon talaga ng pagkasindak, and the fear of awe, pagkakaroon ng pagkamangha o paggalang. Well, what does it mean to fear
God. Pag sinabi ng salita ng Diyos na fear God, well, to be honest, both. Ang pagkatakot sa Diyos, parehong tinatawag tayo na tayo ay masindak sa Diyos. Dahil as we have said, it is a fearful thing. No, not we have said, the Bible have said. It is a fearful thing, literally. Nakakatakot ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Buksan nga natin ulit yon sa Hebrews. Sapagkat madalas nami-miss ito ng mga pag kinukot yung verse na yon. Sa Hebrews chapter 10. As I believe may sinabi before that verse. Sa Hebrews chapter 10, sa verse number 31 yun. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Pero bago ho yun, simulan ho natin sa verse number 26 hanggang verse 31. 5 verses. Verse number 26, Hebrews 10:26, para mas makuha ho natin. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Ano naghihintay? But a certain fearful looking for judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. He, at nagbigay ng halimbawa dito, kinumpara, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Sa lumang tipan, yun daw nagwawalang bahala sa kautusan ni Moses. And again, hindi ito yung utos lang ni Moses per se, kundi yung kautusan ng Diyos na binigay sa pamamagitan ni Moses. Yung mga kautusan na yon, pag winalang bahala, may mga kautusan, pag winalang bahala mo, death penalty. Pagdating sa verse 29, may tanong, of how much sorer punishment suppose ye? Kung yung mga hindi tumutupad sa kautusan ni Moses sa lumang tipan, napaparusahan ng kamatayan, tingin nyo, gaanong mas matinding parusa ang tingin nyo? Na ano daw? Kanino? Shall he be thought worthy who had trodden underfoot the Son of God? When you do not believe the gospel, when you reject the Lord Jesus Christ, when you apostatize, you turn away from faith, ganong mas matinding parusa? It is an argument from lesser to greater. Halimbawa lang, kung ang parusa sa kung ang parusa sa Pilipinas ng jaywalking, 60 years in prison. Paano pa kaya pag pumatay ka? Kuha niyo ha? Gaano pa kaya yung parusa pag pumatay? Kung yung sa kautusan ni Moses, pag hindi sinunod, pinapatay, gaano katindi pa ang parusa? At ang ginamit na larawan dito, had trodden underfoot the Son of God. Inapakan mo lang. Tinuring mong dumi sa daan. Walang kwenta. Nilagpasan mo lang. And had counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and had done despite unto the Spirit of grace. You see, you cannot be unsympathetic. Hindi mo pwedeng, wala lang sa akin. Hindi. Sa perspektibo, pagdating sa Panginoon, pag binaliwala mo si Kristo, inaapakan mo lang si Jesus. Binabaliwala mo siya. Kaya ang sabi sa verse 30, for we know him that had said, vengeance belongeth unto me. I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Gaganti ako. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot talaga. So literally, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay pagkakaroon ng sindak. Pag halimbawa, nakipaglaro ka ng basketball at ang kinalaro mo ay 5 years old, 7 years old, 8 years old. Tinalo mo siya ngayon. Sabi niya, bukas gaganti ako. Sige, bahala ka. Subukan mo.
Alam mo, kayang-kaya mo. Pero pag ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ang nagsabi, gaganti ako. Oh, mahirap, wala kang pwedeng pagtaguan. Kahit sabihin mo sa bundok, takpan mo kami, hindi ka pa rin makakapagtago sa puot ng Diyos. Pero yun, sasabihin mo sa bundok, takpan mo ako, you will literally choose yung lindol na nangyari sa Turkey. Mas gugustuhin mo pa na malagay ka, hindi sa 2 minuto, sa 20 taong lindol kagaya sa Turkey, kaysa sa puot ng Diyos. Pero hindi ka pa rin makakatakas. So kung meron hong mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, nakakatakot. And sad to say, ang Diyos na ganito, ang Diyos ng Biblia ay madalas hindi ipinapakilala sa mga tao. Ang Diyos madalas ng Biblia na pinapakilala sa mga tao ay walang iniwan sa mga sales lady sa mall. Ay, sir, bili na po kayo. Ay, ayaw nyo. Higi po, sir. Ingat. No. Pag binaliwala mo si Kristo, sabi ng Panginoon, gaganti ako. Hindi baliwala sa Diyos na nagbabaliwala sa kanyang anak. That is the first. Pagkakaroon ng takot sa Diyos. And then the second, not just the dread, the second is ang pagkakaroon ng pagkamangha sa Diyos. Ang pagkakaroon ng pagkamangha sa Diyos. And this is the very fear na sinasabi ni King Solomon na sa Ecclesiastes. For this is the whole duty of man. What is? Fear God and keep His commandments. At ito yung sinasabi sa Proverbs chapter 16 verse 6, by the fear of the Lord, men depart from evil. Yung pagkakaroon ng galang, pagkakaroon ng pagkamangha sa Diyos, honoring God, that reverential awe, ay nagtutulak sa tao palayo sa paggawa ng masama. Well, actually pareho. Kung alam mo ang Diyos ay Diyos na galit sa kasalanan, ikaw ay matatakot. At kung alam mo rin kung gaano kabuti at gaano kaganda at gaano kataas ang Diyos na siya ay dapat ibigin at igalang, ito ay magtutulak sa iyo palayo sa kasalanan. Halimbawa ay sa Leviticus chapter 19 verse 3. Mabilis na lamang po, Leviticus 19 verse 3. So ito yung pangalawang uri ng honor. Ito na pala yung nabalikan ko yung kanina. Sorry. Pagdating sa kautusan ng Panginoon, sa Deuteronomy 17 verse 12, yun pala, Deuteronomy 17 verse 12, ano po ang sabi? And the man that will do presumptuously and will not hearken unto the priest that standeth to minister there before the Lord thy God, and unto the judge, even the man shall die, and thou shalt put away the evil from Israel, and all the people shall hear, and what? And fear, and do no more presumptuously. So talagang dito ang design ng Panginoon sa death penalty ay magkaroon ng deterrence. Sabi nga ho nung isang pag napakinggan, pag nabalitaan mo, oy, si ano? Nasaan na si ano? Oh, binato hanggang mamatay kahapon. Bakit? Ganito yung ginawa niya. Ay, hindi ko gagawin. Alam niyo ho, ilagay natin sa setting natin ngayon. Kapag ang isang Hudyo noon umattend sa pagsamba sa ibang Diyos, pag uwi niya, death penalty. At ngayon, narito, may nag-iimbita sa'yo na Jebusites, at handun yung Diyos namin, si samba ka dun, samahan ka, nandun, maganda, yung statwa namin, ganda. Sabi, hindi, yung kapitbahay ko, kasama nyo kahapon na capital punishment Matatakot ka na huwag gumawa ng masama. So narito ang dalawang katotohanan pagdating sa Panginoon. Tayo ay inuutusan na magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. At ito ay pareho. Matakot ka dahil ang Diyos ay tunay na nakakatakot. Ang Diyos ay banal at ang Diyos ay galit sa kasalanan. And pangalawa, matakot tayo sa Diyos dahil ang tunay ang Diyos ay kamangha-mangha. Sa lahat ng kanyang mga katangian, siya'y perpekto at karapat dapat lamang
na siya ay katakutan. Gaya ng ang anak na inuutusan ng Diyos sa mga magulang ay magkaroon ng banal na pagkatakot o magkaroon ng pagkatakot na tayo ay matakot sa ating Ama sa langit dahil tayo ay nagmamahal sa Kanya at kilala natin siya sa kaperpektuhan ng Kanyang mga katangian. Matakot tayo sa Panginoon. At nawa, tayo ay maging kagaya ni Job sa ating description. Paano kaya tayo i-describe? Nawa, isa sa mga description natin ay isang taong may takot sa Diyos. Lord willing, sa mga susunod natin pag-aaral, i-develop pa natin itong katotohanan na ito, ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Nang tunay nga, ang tema na ito ng pagkakaroon ng takot sa iyo ay napaka-dominante sa iyong salita. At ngunit madalas ito ay nakakaligtaan, talakayin, pag-aralan at bigyang pansin, maging ng iyong mga anak. Kaya Panginoon, tulungan mo nawa kami. Nawa o Diyos, ang pag-aaral na ito ay hindi lang isang maging paksa na aming bibigyang pansin at malaman ng mga detalye, kundi Panginoon, ang pag-aaral na ito ay lumikha nga sa amin ng puso na merong tunay na pagkatakot sa iyo. O Panginoon, mula sa mundo ng mga walang takot sa iyo, O Diyos, nawa makita sa amin ng mga nagpapakilalang mananampalataya na kami nga ay mga taong may takot sa iyo. Nawa mas maging takot pa kami sa iyo kaysa kamatayan. Nawa, O Diyos, masumpungan na mas takot kami sa iyo kaysa kahirapan. Nawa, O Diyos, masumpungan na mas takot pa kami sa iyo kaysa ano pa mang din mga bagay. Ingatan mo kami at lagay mo ito sa aming mga puso. At sa aming pagdako, sa aming pananalangin o sama-samang pananalangin, mamaya, O Diyos, tulungan mo kami at dagdagan mo ang aming pananampalataya. Lahat na ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Karoon ho tayo ng 5-minute break habang sila set up ho ang atin hong Zoom for our prayer time. God bless po. Break time po tayo.